Ang Houston Rockets nasa dilema papasok ng NBA draft dahil ayaw nilang kumuha ng isang developmental player para sa number 10. Ang pwede kasing bumagsak doon ay gaya ni Egor Demin na 6'9 point guard at small forward. Mali pa yata yung pagkakabigkas ko doon Yung isa pa si Derek Quinn na 6'10 forward center mula naman sa Maryland at yung dating top prospect na si Asa Newell na 6'11 forward mula sa Georgia. Tumataas kasi yung draft stock ng mga player ngayon papasok ng draft at yung number 10 tumataas din. Parang ang malas doon ng Suns kasi nga nawala sa kanila yun. Dapat isang potential lottery pick kasi ang makukuha nitong Suns ay naagaw ng Rockets. Ayaw pa nilang i-retain. Kailangan na kasing mauna ng Houston na i-deal ang kanilang number 10 pick dahil andun pa ang San Antonio at Brooklyn. Ang gusto kasing kapalit ng Rockets ay kung maisasama nila sa trade package kay Giannis or kay Kevin Durant. Silang dalawa lang naman ang target na player pagdating ng offseason. Mas gugustuhin ng Bucks ang number 2 kaysa number 10. Mas gugustuhin naman ng Suns ang number 10 kaysa number 14. Hindi nga lang makakapag-deal agad ang tatlong teams dahil limitado ang pwede nilang isamang player. Mas mag-iintay ang Bucks sa best deal na pwede nilang makuha. Nasa San Antonio ang best deal na yun at wala sa Raptors o Rockets so far. So ito, nabasa ko lang sa trade rumors oras na hindi makuha ng Houston ang maalin kay Giannis or kay KD, pwedeng sumingit doon ang gaya ng Lakers na makipag-trade sa Rockets kapalit ni Dalton Knecht at ilang player papuntang LA. Ang papatakan kasi ng number 10 sa draft mga big man na isa sa kailangan ng Lakers. Ang Rockets ang isa sa best defensive team pero pang number 21 sila pagdating sa 3-point area. Si Dalton nag-average last year ng 9 points, 2 rebounds, 46% sa field at 37% sa 3-point area. Tumataas yung kanyang scoring at average kapag mas mataas na minuto ang binibigay sa kanya. Ang OKC naman, balak ding i-trade ang kanilang dalawang first round pick kaya nag-iintay din ang ibang mga team sa magiging decision nila. Ayaw kasing galawin ng OKC basta-basta ang lineup nilang nasa finals ngayon dahil may iwan pa sa kanila ang total na 15 players. Dalawa doon naka-club option gaya ni Jalen Williams, ito yung tawa ng tawa, at si AJ Mitchell. Kapag kinuha kasi ng OKC yung dalawang first round pick nila, kailangan nilang magtanggal ng dalawang player para ma-assign yung dalawang din nakuha nila sa draft dahil guaranteed contract yun. Base kasi sa rule, guaranteed contract kasi ang dapat bigay sa first rounder at hindi two-way contract. Kaya wala sa kanilang paglalagyan ng dalawang first rounder. In short, baliwala yung nangyaring trade kay PG. Ang pinaka-best option ng OKC gamitin ang kanilang number 15 at number 24 na makipag-swap sa ibang team para sa ibang taon. Katulad ng ginawa dati ng Thunder dito sa Nuggets. Noong 2022, kinuha ng Thunder sa first round si Peyton Watson, pang number 30 yun, at ipinalit sa Nuggets kasama sa trade na yun ay naging 2027 first round pick. Galing pa nga yun sa pick dati kay CP3 papuntang Suns. Maraming teams ang walang first rounder, andyan din yung OG na Lakers, Golden State at Phoenix Suns. Kasama pa ang Orlando Magic na willing din nilang i-trade yung number 16 pick sa first round. Mula din 2020, merong mga players na galing sa Thunder or involve ang OKC sa transaction na na-convert nila bilang isang contender naman yung isang team. Nang 2020, si Jaden McDaniels, kinuha ng Thunder kapalit ni Dennis Schroeder sa Lakers na ibinato naman ng OKC papuntang Minnesota, kapalit din ng ilang draft picks. Sa 2021, si Alperen Sengun, galing talaga siya ng Thunder, siya yung pinili. At ibinigay naman ng OKC sa Houston kapalit ang dalawang first round pick. Ganitong plano ang mangyayari sa OKC ngayong 2025. Sa 2022 naman si Ousmane Dieng, nakuha siya ng Knicks. Kaso ang ginawa no ng New York, itinrade dito sa OKC kapalit ang tatlong first round pick. Ginamit naman ng Knicks ang mga picks na yon para sa ibang trade at nabuo ang kanilang lineup ngayon. Kasama din sa 2022 si Jalen Williams at itong si Chet Holmgren. Sa 2023, swap naman ni Cason Wallace at Derek Lively. Parehas na nakapag-finals yung dalawa. 2024 kay Lively, 2025 naman para dito kay Cason Wallace. Sa 2024 draft, si Nikola Topic. Galing siya sa Westbrook at CP trade. Sa last 5 years, kung sino ang involved sa OKC, nagkakaroon ng contender na lineup.
Sa 2026 pa, 3 first rounder ang papasok sa OKC na most likely ipamimigay lang din nila yung iba dun. Maganda kasi yung mga picks ng OKC ngayon sa first round, 15 at nasa 24. Ang gagawin lang ng OKC doon, iti-trade nila yun sa team na may chance bumagsak ang kanilang standing sa mga susunod na taon. At pwede rin namang mapalakas pansamantala ng OKC yung pagbibigyan nila ng kanilang draft picks.